Magandang araw na muli mga boss. Isa sa pinakamadaling i-change oil is itong ganitong klase na sasakyan. Unang-una mataas kasi. Tapos gagamit ka lang dyan ng number 17 na box wrench. Maluluwagan mo na itong drain plug niya na number 17. Tapos pwede mo na siyang kamayin para mas mabilis mo siyang matanggal. Diba? Tanggal na. At pagkaunti na lang yung tumutulo mga boss, ang gagawin mo dyan, ibalik mo muna pansamantala itong drain plug niya. Pag nailagay mo na yan, tsaka mo yun siya higpitan gamit yung box wrench mo na number 17. At pag okay na, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Ilang susunod kong gagawin dyan mga boss, gagamit ako dyan ng pure oil. Ayun ang gagamitin ko na pang-flushing dito sa makina. Ayan kadalasang ginagamit ko mga boss, itong Rev X40. Magandang klase yan. Nakakatanggal yan ng mga lumapot na langis dito sa loob ng makina. Bali 3 litro yung inilagay kong pang-flushing dito mga boss. Tapos ilalagay ko na itong engine cap niya, tsaka ako ngayon paanda rin itong makina. Ang diskarte yan mga boss, kapag umandar na itong makina or na-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon or anuman. Tapos hahayaan nyo siyang umandar or naka-start ng 5 minutes. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang i-switch off itong makina. Tapos balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo, tanggalin mo ulit yung number 17 na drain plug. Dahil ang susunod mong gagawin dyan, i-drain mo ulit yung langis na ginamit mong pang flushing dito sa makina. Nakita nyo naman mga boss, diba? Grabe pa rin yung itim niya. Kaya malaking bagay talaga bago mo ilagay yung bagong langis na paborito mo, i-flushing mo muna para naman hindi sayang. At habang nagpapatulo ka para hindi sayang yung oras, tanggalin mo na itong oil filter mo. Gamit itong oil filter wrench mo. Improvise ko lang yan mga boss, yung oil filter ko. Seat belt lang yan. Yan ang ginagamit ko mga pandukot pag medyo masikip yung position ng oil filter. At pag naluwagan mo na itong oil filter mga boss, pwede mo nang kamayin yan. Nakita nyo naman, di ba? Napakadali lang magtanggal ng oil filter nito. After mo matanggal itong oil filter, punasan mo na malinis na basahan itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter mga boss. Tapos ito naman bagong oil filter, nakita nyo di ba? Pinahirang ko ng langis yung o-ring niya para pag hinigpitan nyo, hindi siya pumilipit. Pero ito mga boss, kahit kamay, kaya nyo higpitan niya kasi malaki. Pero kung hindi nyo kaya, pwede kayong gumamit ng oil filter wrench nyo. Ayan, konting higpit ko na lang yan mga boss. Pwede na, kasi mahigpit na yan. Nung inano ko hinigpitan ko for check up na lang yan para sigurado ako. Kaso mahigpit na siya talaga Kaya tanggalin ko na itong oil filter wrench ko. At dahil wala nang tumutulo dito sa oil pan niya, ang gagawin ko dyan, pupunasan ko na itong panglalagyan ko ng drain plug. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong drain plug niya. Ipakapit mo na yun sa thread. Tapos gumamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 17, tsaka mo ngayon siya higpitan ng tamang higpit lang. O di ba mga boss, napakasimple lang mag-change oil pag ganito sa sasakyan mo. Pwede ka na ngayon magsali ng langis. May naka-ready si customer na 10 liters. Pero sobra-sobra yun mga boss. Bali na ilagay ko lang dito lahat is 8 liters. Ito nga palang oil na sinasaling ko mga boss. Fully synthetic yan. 5W30 yan mga boss. Rev X or RX 830. Nire-recommend ko rin yan lalong-lalo sa mga bagong sasakyan. Kung yung mga mineral oil 5,000 km bago ko nagpapalit, dyan naman 10,000 km. Bago mo siya papalitan. At para sigurado kayo mga boss sa sukat ng langis nyo, lagi kayong gagamit ng dipstick every time na mag-change oil kayo. Diyan kayo bumase ng tamang sukat ng oil nyo para sigurado. Gaya nito mga boss, kulang pa siya. Kaya ang gagawin ko dyan, magdadagdag ako ng kalahating litro para ma-level ko itong oil niya dito sa dipstick. Ibig kong sabihin mga boss, ilalagay ko na yan sa full. Tapos, start ko na itong makina. Pag in-start mo itong makina mga boss at pinatay nyo yan, sigurado naman magkukulang pa yan dahil nga sa yung oil filter nito is wala pa yung laman. Kaya mangyayari talaga yan is magkukulang yan. Kaya para sigurado kayo sa idadagdag nyo, gumamit ulit kayo ng dipstick. Katulad nga nito mga boss, dahil nga sa kulang pa yan, magdadagdag ulit ako dyan ng langis. Tanggalin nyo itong engine cap nya, tapos ilagay nyo yung imbudo o isali mo na ngayon yung natitira pang langis. Actually mga boss, yung natirang langis na yon, naisalin ko na rin yon, kaya bali lahat ang naikarga ko dito is 8 liters. Naipost ko kasi itong video, nakalimutan ko i-play kaya hindi ko na ipakita. O ito ngayon yung ano niya, sukat to. Sakto na sakto sa 8. Sinadya talaga namin ni customer na dahan-dahanin yung pagsalin ng oil para makuha namin yung tamang sukat ng langis.
At dahil okay na ito mga boss, dito naman ako sa pagpalit ng fuel filter. Gagamit ka naman dyan ng plier para dito sa clamp ng fuel hose. Ililis mo itong dalawang clamp dito sa fuel hose para matanggal siya sa pagkakaipit. Pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong dalawang fuel hose dito sa fuel pump assembly mo. Itulak mo lang yung dalawang fuel hose, bibitaw na yan dito sa fuel pump mo. Pag okay na, bunutin mo itong socket wire sensor dito sa fuel pump assembly mo. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 12 para matanggal mo yung dalawang bolt dito sa fuel pump assembly mo. Ilapit ko itong camera mga boss. Sa pagpalit ng fuel filter nito mga boss, nakita nyo naman di ba? Napakadali lang din. Hindi masikip yung position niya pag nagtanggal ka ng fuel filter. Hindi katulad ng iba, talagang masikip nakatago Ito open na open siya kaya hindi kayo dyan mahihirapan. Dahil tanggal na yung dalawang bolt number 12, di ba natanggal ko na itong fuel pump assembly. At para naman matanggal nyo itong fuel filter, dito sa fuel pump niya, gamit ka dyan ng fuel filter wrench. Luluwagan mo yan pakaliwa. Medyo matigas yan mga boss, pero kayang-kaya nyo yan. Pag naluwagan mo na yan mga boss, pwede mo na yan kamayin. Ganyan lang naman ang magandang diskarte para mapabilis yung trabaho. Pag natanggal mo na yung upper pump, dito ka naman ngayon sa sensor niya sa ilalim. Ayan kinakamay ko lang yan mga boss, hindi naman yan gaano kahigpitan. Diba tanggal na siya. Pag natanggal mo na yung sensor, tanggalin mo yung o-ring niya, tsaka mo yung punasan ng basahan para malinis mo mailalagay itong sensor niya dito sa fuel filter. Tsaka mo ngayon ilagay itong bagong o-ring niya dito sa sensor. Importante yan mga boss para hindi siya magkaroon ng leak at dapat maayos yung pagkakalapat mo dyan sa sensor niya kasi minsan may nagpalit niyan, pinalitan niya lang doon ng fuel filter na guard starting na, kaya importante na maayos yung pagkakalapat niyan. Siyempre naman, ganoon din dito sa upper pump nyo, dapat maganda rin yung pagkakalapat niyan para hindi rin siya magkaroon ng leak at hindi pasukin ng hangin. Na-experience ko na yan mga boss, kaya nasasabi ko sa inyo yung pwedeng maging dahilan ng problema kapag hindi maayos yung pagkakalagay nyo ng upper pump at ng sensor nya dito sa ilalim ng fuel filter. At dahil okay na yan, pupunasan ko yan ng malinis na basahan mga boss para madali ko siyang maligtes. At pag okay na, babalik ko na yan dito sa dati niyang position. Sa pagbalik niyan mga boss, same procedure lang din naman, wala naman yung baligtaran. Kung ano yung dati niyang forma, ganun din ang balik mo, kaya hindi ka maliligaw. Basta pag naibalik mo na sa dati niyang position, pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt na number 12. Ilapit ko mga boss itong camera para mas makita nyo ng malapitan. Pag naipakapit nyo na itong dalawang bolt na number 12 dito sa thread niya, o tsaka mo ngayon i-final yung higpit gamit yung box wrench mo na number 12. Pag okay na yung higpit niyan, pwede mo na ngayon engage itong socket wire sensor ng fuel filter mo. Tapos pwede mo nang ilagay yung isang fuel hose, yan yung galing sa tangke mo. Pag naisalpak mo na siya, gamit ka ng plier para mailagay mo itong clamp niya nang maipit itong hose. Kaya hindi ko muna inilagay yung isang fuel hose mga boss dahil magbi-bleed muna ako dito sa fuel pump. Tatanggalin ko muna yung hangin yan dito sa loob at pag buo na yung diesel na lumalabas, gaya niya nakikita nyo, di ba? Ayan, buo na yan. Pwede nyo lang ilagay yung isa pang fuel hose papunta na yan dito sa makina nyo. At pag naisalpak nyo na itong hose, huwag nyo naman kalimutang ilagay itong clamp niya. At dahil nga sa okay na yan, pwede na natin i-start itong makina. Pag umandar na itong makina mga boss, ipump nyo sa ulit para sigurado kayo na wala na siyang hangin. Switch off ko itong makina. Tapos i-start ko yan ulit. O diba, okay na siya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!